Ay, munting kaalaman niya pala, magandang araw sa inyong lahat. Eto, nako, dalawang banggaan na malalaking tao. No, hindi la yata palasyo kinabahan. At nababahala yata ang iba dahil sa binunyag nito ni Manong Chavit. No, ito sinasabi natin mga kamunti. Pag ang tao nagsalita laban sa kanila, ipupukul nila yung kasiraan ng tao. Halimbawa, ganito. Si Manong Chavit nagsasalita ng katotohanan. Anong sasabihin ng kabila? Anong sasabihin ng spokesperson? Ha? Bakit anya yung sarili mong lungsod, di mo imbestigahan? Bakit anya mga Duterte, di mo imbestigahan? Ganyan mga yan. Kaya kayo mga kamunti, kaya pag kayo may nakakasagutan, halimbawa hindi naman kayo DDS, no? Ako hindi ako DDS no? Pero bilib ako sa mga, hindi sa mga DDS bilib ako sa mga Duterte. Iba kasi yung Duterte sa mga DDS. Yung mga DDS, tagasunod yun. Minsan may mga kapalpakan din sila. Ganon din naman mga loyalista, ganon din naman mga dilawan Wala namang perpekto Sabi ko nga, ang kasalanan ng DDS na isa, halimbawa yung isa. Pasok. Halimbawa yung isa, nagkasala, no? Hindi mo po pwedeng sabihin na lahat ng isa, kalaban ng lahat. Naintindihan nyo? Halimbawa yung isa, nakagawa ng maling post sa social media. Ibig ba sabihin nun, yung isa na yun, i-credit sa lahat? Ganun ba yon? Di sige, kayo mag-isip. Ang hirap kasi sa mga pinklawan at dito sa mga loyalista, kapag nagkasala ang isang pirasong DDS, isinisisi nila sa buong lahat, pati kasama Duterte. Hindi ganon. Ang pinaka-justify nung ganito, halimbawa, nagkasala isang DDS, isisimulan doon, wag sa kabuuan. Halimbawa, mga pinklawan, nagkasala, pumalpak. Lahat ba ng pinklawan gano'n ang ugali? Hindi. Di ba? Eto, si Manong Chavit, ang ibig kong sabihin, lahat na lang po ng sasabihin ng mga sinong lilitaw na personalidad, idadama yung grupo. Samantalang Chavit kasi, ganyan kayo, kasi kayo, ganyan kayo Di ba? Pati, si Marcoleta, bakit ganyan si Marcoleta, galit siya, damay pati religion niya. Dito, di ba? Ganyan sila pumuntos. Kaya ako sa inyo mga kamunti, wag na wag yung sasabihin na sa inyo na kung ano yung partido nyo. Sabihin nyo, neutral kayo. Ako katulad ko. Kasi pag sinabi mo, nako, DDS yan, titirahin ka nila sa alam nila. Kasi ang alam nilang tirahin, ang paborito nilang tirahin sa lahat, DDS. Alam nila kahinaan ng DDS, kaya yun ang kahit hindi ka DDS, sasabihin, palibasa DDS ka kasi ganyan-ganyan kayo, ganyan-ganyan kayo, ganyan-ganyan kayo. Di ba? Walang laban, walang puntos. Mahina, mga kokote. Hindi sila pumupuntos doon sa tunay na issue. Halimbawa, sinabi ni Chavit, mayroong korupsyon sa ganyan lugar. Bakit di imbestigahan? Bakit ipupukul mo sa kanya? Bakit anya ikaw? Wala ka bang korupsyon sa lungsod mo? Paano ba lumalabas na parang ganito Nakita mo yung kapitbahay mo, halimbawa, nagwawala, no? Yung kapitbahay mo nagwawala, nagrarayot. Sinaway mo. Huwag kang maingay, huwag kang magwala. May sasaway sa'yo. Wala kang karapatang sumaway yun kasi ikaw din nagwawala ka. Ganun pala yun. Wala ka palang karapatan sumaway pag katulad mo rin yung ginagawa niya. Kung halimbawa nakikitaan ka rin ng ganon. Hindi May karapatan tayo sa isang sumaway, lalo na pag mali. Saan nyo nakuha yung idea na yan? Kapapanood nyo kasi ng mga pelikula. Lalo na yung mga ibang Gen Z dyan. Wala na. Huling yugto na ng mundo. Yung ibang Gen Z, hindi lahat Huling yugto na ng mundo sa kanila. Pinakakatas na mga masustansyang naiwan. Sila. Kasi ang mga matatalino talagang millennial matatalino din may ibang Gen Z. Pero ibang Gen Z, nagpapasako sa mga abnormal. Anong ibig ko sabihin mga kababayan? Anong ibig ko sabihin? Maging malawak kayo. Alam nyo bakit? Katulad yan, may investigasyon sa Blue Ribbon. May investigasyon sa anuman lang sa isyong flood control. Ano ginagawa nila? Nilalahat nila. Halimbawa, bakit ganyan si Marcoleta, pinagtanggol si ganyan, si Gotesa? Palibasa kasi yung religion niyan, ganyan Palibasa kasi DDS yan Ano kinalaman nun? Huwag yung paniwalaan, mga DDS pala yan. So, ibig pala sabihin, pag DDS ka, wala naman maniniwala sa'yo. Kahit tama pala sinasabi mo. Bubutasan nyo. Dapat hindi ganon. Butasan nyo siya doon sa sinasabi niya. Di ho ba? Butasan nyo siya. Halimbawa, ganito. Nakita ko yung kapitbahay ko nagnanakaw. Sinaway ka. Hoy, hindi magnanakaw yun. Nakita mo talaga, may video ka pa Hoy, huwag mo sasawayin yan. Pag tignan mo muna yung pinsan mo, nagnakaw din doon sa kabilang kanto. Talagang ba pinsan ko, magnanakaw din sa kabilang kanto.
Wag mo sasawayin yan. Kasi yung pinsan mo, una mong sawayin. Ganun ba yon? Ibig sabihin, nagnanakaw dyan, huwag ko nang sawayin. Kasi yung pinsan ko magnanakaw din. Ganun ba yon? O sige, hayaan mo na magnakaw siya kasi total naman pinsan ko magnanakaw din. Yun ang gusto nila kasi. Huwag nang imbestigahan yung mga binabanggit, kagaya ni Marcoleta, kasi si Marcoleta may kasiraan din. Ganun ba yon? Saan yung nakuha yun? Saan yung wakasan kinuha yun? Saan yung dyaryo nabasa yun? Saan yung Biblia nabasa yun? Kapag ganun ba ang mentalidad ng isang tao, dapat huwag ka nang sumaway kapag nagagawa mo rin pala. Di ba? Hindi ganon. Di ba? Kababayan, naiintindihan niyo ako? Ha? Hindi mo porkit na yung ginagawa niya ginagawa mo rin, wala ka ng karapatang magsaway. Sabi niya, magpaalala lang kayo sa isa't isa. Magsawayan kayo sa isa't isa. Kung may mali ako, sawayan mo. Hindi ko nakikita mali ko, sawayin mo. Payag din kayo na sawayin kayo sa mali nyo. Hindi. Ano siya sabi ng spokesperson? Anya, bago sumilip si Manong Chabit, sawayin na muna, tignan muna niya ang Davao, tignan muna ang mga Duterte. Diba? Yun lagi scapegoat nila Duterte. Tanggalin yung Duterte. Huwag na muna Duterte. Wala muna Duterte. Sabi ng isang vlogger na si Epipanyo, imbestigahan ni Marcoleta yung 51 billion ni Baste. Bakit naman papaimbestigahan mo kay Marcoleta yon? Andyan naman si Ping. Di imbestigahan nila yun. Di ba inagaw nila chairman ng Blue Ribbon kay Marcoleta? Kausapin mo yon, Epipanyo. Di ba? Tama. Bakit hindi niya imbestigahan ni Marcoleta yung Duterte? Sino ba may hawak ng Blue Ribbon yun? Di ba si Boy Tago? Di siya mag-imbestiga. Ba't si Marcoleta? Pag si Marcoleta bumalik sa Blue Ribbon at hindi inimbestigahan ng Duterte, saka nyo siya sisihin. Bakit anya yung Blue Ribbon si Marcoleta, hindi inimbestigahan ng mga Duterte? Bakit? Ilang araw lang ba naging Blue Ribbon si Marcoleta? Ilang hearing lang ba? Unang inimbestigahan yung kasalukuyang problema. Bakit naman alam mo may kasalukuyang problema ang bansa. Ikaw mag-iimbestiga ka doon sa baba muna. Iimbestiga ka ngayon muna yung kasalukuyang problema. Ibig mo palang sabihin, pag yung isang bahay mo, halimbawa may kapitbahay mo nasusunog, alin ang aapulahin mong bahay? Alin ang aayusin mo? Yung dati nang nasunog o yung nasusunog ngayon? Hindi. Yung mga pinklawan, yung mga loyalista, ang aasikasuhin, yung dating nasunog. Uy, ito yung nasusunog, Ito yung apulahin nyo. Ganyan sila kumilos Pati ibang vlogger, tama, mali. Duterte, imbestigahan din. Iimbestigahan nyo, magkakampi-kampi naman kayo di ba? Kung iimbestigahan ni Marcoleta yung side ng mga Romualdez, iimbestigahan nyo rin mga Duterte para patas. Ayaw nyo. Gusto nyo si Marcoleta mag-imbestiga para may pambutas kayo. Para hindi nag-iimbestiga si Marcoleta. Bias ka, alisin niya sa Blue Ribbon. Ganyan mentalidad nila Ganyan ang mentalidad nila, mga kababayan. Ngayon, ano ibig kong sabihin? Ba't nakukwento ko itong marami? Ano ibig kong sabihin, mga kababayan? Si Manong Chabit kasi ganito kalagayan niya. Hindi ko siya sabing tama ang sinasabi ni Manong Chabit, Hindi ko siya sabing pinapaboran ko yung sinasabi niya na, tama, may korupsyon yung Ilocos Norte ni Marcos. Hindi ganoon, wala ako sinasabing ganyan. Ang sa akin lang, kapag nagsalita yung tao, pakinggan. Lalo pag malaki. Ito, big giants, mga giant to ng mga Ilocos Sa Ilocos Sur to, di ba? Dapat mga ganitong detalye, pinakikinggan. Ano ang paraan na pakikinggan mo siya? Sa tenga lang ba? Okay, sige, may korupsyon. Hindi. Pakikinggan mo siya sa bagay na investigasyon. Imbestigahan ng Ilocos Norte. Lahat. Kung wala mapatunayan, pahiya natin si Chabit. Manong Chabit, pahiya ka. Ganun lang. Walang korupsyon pala. Huwag mo sasabihin na imbestigahan muna ang mga Davao, mga Duterte. Bakit? Kayo nasa administrasyon, hindi kayo mag-imbestiga. Ba't papaimbestigahan mo kay Chabit? Sige nga. Di ba ba? Sasabihin, para daw hindi daw baya si Chabit, imbestigahan lahat. Sino ka? Wala sa katungkulan to gawin yung Blue Ribbon. Di ba? Ganun lang yun. Okay, ano ibig ko sabihin? Ito kasi nagsasalita si Manong ngayon, Chabit, na binabara ng marami. Anya. Kasi para bang lumalabas, kapag nilabanan mo yung korupsyon ngayon, ayaw nila. Tumindig si Chabit, ayaw nila. Eto tama sabi ko, ulitin ko lahat sila nakikisa, rally pa 21, September 21, nagkagulo pa sa Mindiola, lahat. Rally. Nagkakagulo lahat sila, isang tinig, rally. Pero, nung nagkakaimbestigahan na
sa pamamagitan ni Senator Rodante Marcoleta, ha, mga iba pang personalidad, tutol sila. Nagsalita si Chavit, nagsalita si Toby Chanco, nagsalita si Atty. Vic Rodriguez, nagsalita si Topacio, nagsalita si iba't ibang mga grupo, mga artista. Ayaw nila. Anya, si Gutesa, scripted. Pero galit sila sa korupsyon. Pero ayaw nila pag may tinutukoy na. So, ibig sabihin, hindi talaga sila galit sa isyong korupsyon. Ibig sabihin, nakikisakay lang sila. Bakit? Kasi natutukoy na yung big fish, ayaw nila. Sa madaling salita, pinagtatanggol nila yung big fish kahit yung ebidensya, pati yung mga personalidad na tao, may mga nakikita na, at may mga ebidensya na iba, hindi nila pakikinggan. Bagkos, sisiraan nila, notary fake. Pag notary fake na, fake ka na rin. Antindi, no? Sabi ko nga sa karaan yung pala, malba, ito Biblia. Ito Biblia, no? Biblia, makapal. Ibig palang sabihin, pag itong Biblia, na peki yung pirma ng notaryo, peki na rin ang Biblia. Yun ang mentalidad nila. Subukan nyo yung Biblia, halimbawa yung Biblia nyo. Ha? Biblia, ginagamit ng malaking religion. Halimbawa lang, panotaryo nyo yun sa mga peki. Pag nakita ang peki yung notaryo, peki notaryo na to, hindi na totoo Biblia. Yun sila. Kita nyo? Panoorin natin ngayon si Chavit. In-explain ko lang, inintrohan ko lang para mas mailinawan nyo, mas maunawaan nyo, mas damdamin nyo, mas yung puso nyo tumagos sa lahat ng sasabihin ni Chavit. Pero hindi ko kayo hinihikayat na maniwala kay Chavit. Nasa sa inyo kung maniniwala kayo o hindi. Ha? Ito ang pasabog ni Chavit sa palasyo. At doon sa leader natin. Hindi bilang politiko, kundi bilang isang Pilipino nagmamahal sa ating bansa. Pero sa bigat ng mga nangyayari ngayon, hindi ko na kayang manahimik. Akala ko noon, asenso na talaga ang Pilipinas. Pero ito, binabagsak na naman tayo ng korupsyon. Ang taas na ang mga bilihin ngayon. Tuloy-tuloy pa ang pagbaha. At ang pinakamasama, bilyong-bilyong piso ngayon ang nawawala gawa ng korupsyon ang mga proyekto panggobyerno. Itong flood control scandal ay ang pinakamalaking katiwalian na nasaksiyan ko sa buong buhay ko. 8 presidente na ang aking nasaksiyan na namuno sa bansang ito. At ngayon lang ako nakakita ng pinakamalaking sabwatan at sistematikong pagnanakaw ng kaban ng bayan. Lalo pang lumala ang pagbaha mula noong umupo ang ating presidente na si Bongbong Marcos Jr. Bakit? Dahil wala siyang malinaw na pambansang plano laban sa baha. Walang koordinasyon sa local government o mga governors o mayors. Wala. Alam niyo bakit? Ito lang kung talagang sincere ka sa korupsyon ngayon. Sabi kasi na spokesperson siya ang nakatuklas ng korupsyon sa Pilipinas. Dahil dahil sa kanya, hindi malalaman ng korupsyon sa Pilipinas. Nag-initiate na ang ating Pangulo kasi dahil niya ganyan-ganyan, bugok mo. Hindi Pangulo nakatuklas niyan. Bati ba naman karangalan ng sambayan ng Pilipino? Inaagaw mo pa. Kami na ngayon na agawan ng karapatan bilang taxpayer. Iaagaw ba naman namin yung aagawin mo pa sa amin yung karangalan bilang nakatuklas ng flood control na yan? Wag naman ganyan, madam. Di ba? Napakaswapang mo naman. Nasa pakaswapang nyo sa kapangyarihan. Pati ba naman yung pagkakait nyo sa amin, mga Pilipino? Di ba mga kababayan? Kaya nga may magsud-sud ng rally ngayon abangan nyo. May rallying magaganap. No? Nagising ang pinakadambuhalang rally. Magigising ang pinakadambuhalang rally. Ginising nyo ang natutulog na higante. Diba? Nagising. Abangan nyo yun. Hindi ko sabihin kung kailan, pero dambuhalang rally. Hindi ko alam kung ano yun. Joke lang yun. Joke ko lang pala yun. Hinala ko lang. Tsorya ko lang. May magaganap na malaking rally. Talagang malaki. Inaasahan. Yung rally ng 21,
times 1,000 nyo yun. Pero palaginip ko lang yun. Nalaginip lang ako, kinukwento ko lang sa'yo. Kayo nyo naman. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Kalimutan nyo na. Balik tayo kay Manong Chabit. At wala man lang nag-counter-check kung natayo na ang mga Abangan nyo. ito o hindi. At nabayaran na ito ang gobyerno bago pa lang maumpisahan. Kawawa ang ating mga magsasaka. Binabaha pa din at ang kanilang tanim dahil palpak ang flood control project sa bayan nila. Tuloy-tuloy pa rin ang malakas na pagdaloy ang baha na sumisira sa mga tahanan ng mga pamilyang Pilipino. Buong bansa natin ay nagdurusa, lalo na ang mga mahihirap. Ang administrasyon ito ay gumastos halos 500 bilyong piso para sa flood control lamang. Sabi nila may 9,800 flood control projects. Kung ganun, bakit palala ng palala ang baha? Tandaan natin, ang pera, ang ating bayan ay hindi basta-bastang nailalabas. May proseso yan. At sa dulo ng proseso, isang tao lang ang may hawak ng desisyon, ang Presidente ng Republika ng Pilipinas. Bago pa man makarating sa Kongreso ang budget, ang Pangulo muna ang nag-aproba ang lahat. Sa kanya muna dumadaan ang National Expenditure Program or NEP. Ang plano kung saan sa DBM muna, di ba? Tapos ihatid at pagkakalam ko, ibababa sa lower house tapos sa upper house. Di ba? Tapos ang huling-huli, executive ulit. Oh. Wala kang partisipasyon doon? mapupunta ang Ikaw nakatuklas ng korupsyon? Ha? Sila? O sige, palagi natin siya nakatuklas ng korupsyon. Pero ang isang leader, ang magagawa niya, hindi siya, kung hindi man kamay na bakal, wag naman yon. Sige, wag na yon. Ayaw kasi ng mga ano yan ayaw ng mga ano yan mga lalambot-lambot na tao. Wag na lang yon. Yun na lang maging mahigpit ka na talagang napakatapang mo. Halimbawa, magsimula ka sa mga maliliit na lungsod. Sibakin lahat. Halimbawa, insan mo. Walang pinsan-pinsan, sibakin mo. Nagkasala na. Ay, hindi. Ando na. Ayaw pa i-cancel ang passport. Napatunayan na. Ayaw pa rin ipatawag. Ayaw ipatawag ng dalawang bugok na si School Bukol at si Boy Tago. Ayaw pa ipatawag ng Congress. Wala nagpapatawag doon sa dalawa kay Tambalustos, pati kay Boy Helicopter. Yeah? Oh, so ano gagawin ng leader? Dapat siya na mag-i-initiate, ayaw niyo ipatawag, o ako magkikilos. Ako na, presidente, kikilos. Kasi yun ang ginagawa ni Duterte dati. Naalala ko eh. Di ba? Pag ayaw mo, di parang pangulo sa salita. Ay, hindi. Pag in-interview mo siya, ako, trabaho lang ako. Yaan mo sila. May nag-aasikaso. May mga ano dyan. May mga ano dyan. Di ba ganyan? Ito nangyayari ngayon eh. Dapat pangulo siya nagsasalita. Salita. Ito ko, interview ko. Walang sino-sino makukulong. Sino? Di ba? Kung ako, ibaba sa pwesto. Kung napangalanan ka, kung ako presidente, baba ka muna sa pwesto. Ako. Okay, hindi ipatawag ng dalawang bukol. Doon sa Senado, si SP, pati yung Boy Tago, ayaw ipatawag. Ako presidente, kikilos na. Ipatawag niya, i-cancel ang passport ngayon din. 3 buwan na, wala pa rin eh. Tapos ipagtatanggol mo, na anya si Marcoleta, scripted si Gutesa, anya, pinuprotektahan si Vizcaya. Sino mas masama ang ginagawa? Yung ikaw ayaw mong ipatawag, yung dapat ipatawag, di naman pagbibintangan? O yung ginagawa ni Marcoleta, gustong-gustong malaman yung big fish? Sige nga. O palagay natin, mali si Marcoleta, sige, palagay natin, yun ang gusto nyo eh, kasi galit kayo eh. Kasi napasara yung isang media eh. Di ba? Galit na galit kayo. O sige, asar na kayo kay Marcoleta, di ba? Kasi pambansang simangot niya, di ba? Lagi nakagalit. O sige, palagay natin galit lahat kayo. Pero tanong, yung leader nyo ba? Nag-initiate ba para ipatawag yung mga yon? Sino? Wala!
Bakit anya ipapatawag may kasalanan ba si Martin? Bakit? May nagsisisi ba kay Martin? Walang sumisisi sa kanya. Gusto lang siyang pagpaliwanagin kung bakit siya nabanggit doon sa pangalan niya. Tama, mali. Tapos pagkatanggol mo, dyan pa lang, guilty ka na. Bilyong-bilyong pera ng gobyerno. Pagkatapos ng NEP, ang Department of Budget and Management or DBM at ang Department of Public Works and Highways or DPWH ang naglalabas at nagpapatupad ang mga proyekto ito. Itong mga departamentong ito ay reporting direkto sa opisina ng Presidente. Hindi sila kumilos ang sarili lang. Sumusunod sila sa direksyon ng Pangulo. Kaya nung naglagay ang Kongreso at Senado ang 450 billion para sa public work at 29 billion lang ang binawas ni Marcos Jr. Ibig sabihin, inaprubahan pa rin niya ang 421 billion kasama ang sarili niyang pinsan na si Speaker Martin Romualdez. Lahat ng malaking proyekto ng gobyerno, bawat flood control project, lahat yan dumaan sa opisina niya. Siya ang nag-aproba ang bawat pondo at siya ang pumipirma taon-taon sa General Appropriation Act or ang GAA. Na batas ang pondo ng bayan. Kaya alam niya lahat ito. Nagulat ako nung sinabi niya sa SONA, mahiya naman kayo. O bakit kayo? Safe lang, no? Safe lang, no? Mahiya naman kayo. Alam nyo, ang isang leader, kahit panahon pa nga ng mga lumang leader, panahon ni Poncio Pilato, panahon ng mga Egypto, lahat, hanggang ngayon, kahit sa ibang bansa, kapag yung administrasyon niya o yung nasasakupan niya, nagkasala at alam niyang hindi siya kasalanan, hindi niya babanggitin na mahiya naman kayo. Mahiya naman tayo. Kasi pag sinabi mo mahiya naman kayo, lumiligtas ka bilang obligasyon mo. Hindi mo naman obligasyon ipagtanggol yung mga mali. Obligasyon mo na nandiyan ka bilang isang namiminuno. May kasalanan ka man o wala. Hindi mo naman aakuin ka sa pamamagitan ng salita na halimbawa, mahiya naman tayo. Hindi mo naman inaako yun na ikaw din yun eh. Ibig sabihin, sinasamahan mo lang kasi ikaw ang leader. Di ba kahit sa mga company, mga boss, pag nagkasala yung mga staff niya, ano sinasabi ng boss? Diyos ko po, mahiya naman tayo. Di ba? Sino ba mapuputukan yan? Tayo lang din. Kasi isang pamilya kayo eh. Yung bang tatay mo, halimbawa may pito kayong anak, no? Asawa mo, no? May asawa ka, may 7 kayong anak, no? May mga pamangkin ka na rin, no? Halimbawa may apo ka na rin, no? Yung ba pwede magsabi na yung mga anak nagkasala, mahiya naman kayo? Hindi, mahiya naman tayo, 'di ba? Pwede sa ibang pagkakataon, pero kung halimbawa malaking nasasakupan na katulad nito, isang bansa na, huwag mo sabihin mahiya naman kayo. Kasama tayo doon bilang leader, mahiya naman tayo. 'Di ba? Doon pa lang sa pananalita, mali na eh. Tama, mali. Mahiya naman kayo. Parang sabi mo, hindi ako kasama dyan, ha? Eh, sir, di ba, sir, ikaw, presidente? Ay, hindi. Presidente ako, pero hindi ako kasama dyan. Mahiya naman kayo. Parang ganon? Ganon ba yun? Sinadya niyang nilaglag ang mga kasama niya. Dapat siya ang mahiya. Nilaglag niya. Opinyon ko lang sila, tapos siya sabi ko, opinyon, ha? Mga engineers at contractors para wag nang umabot sa kanya. Sino ba ang may responsibilidad sa bansang ito? Hindi ba kayo, Mr. President? Ikaw ang may hawak ng kapangyarihan at ikaw ang pinakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Pero ngayon, pinasok na ng kakorupsyon halos lahat ng ahensya ng gobyerno sa ilalim ng inyong pamumuno. Tama. Alam mo, bigyan ko example lang. Pag may mayor sa inyo, di ba kahit di naman kasalanan ng mayor, kapag mayroong katiwalian sa lungsod niya, okay, nagkasala yung mga individual doon na talagang matindi.
Sino nangingialam? Di ba, Mayor? Bakit? Siya ang ama ng lungsod. Tatay siya ng lungsod. Pupunta siya, bisa ba, may didemolish na bahay. Wala, hindi naman kasalanan ni Mayor yun, pero pupunta si Mayor, mamamagitan. Ano ba po problema? Bakit nagkaka-demolish dito? Bakit? Kasi siya tatay ng lungsod. Kahit kasalanan niya yung mga tao individual, nagkakasala, suntukan na o may matinding pag-aalsa nangyari, pupunta ang mayor, okay, magsasalita, ganito gawin natin. Di ba? Ngayon, sino ba ama ng Pilipinas sa pagkakataon ngayon? Bakit parang tila yata bahala kayo dyan? Ganun ba yun? At dahil sa pagkukulang mo, nilaglag mo lahat ang ginamit mong para mailigtas lang ang sarili mo. Ang tawag dyan ay isang mahinang leader. May tanong ako, bakit hindi imbestigahan ang ICI or ang Independent Commission for Infrastructure ang Ilocos Norte na probinsya mo? Alam niyo ba na karamihan ng mga flood control project doon ay napunta sa mga Diskaya? Halos 2.7 billion ang halaga. Ang balita ko ay may mga proyekto pang binabayaran muna bago pa matapos. Maliban pa sa mga uncompleted or mga ghost project. Hindi lang yon, mas marami pang flood control project na napunta sa paborito nilang contractor na si Mayor Arcid ng Lawag City. Mahigit 4 na bilyon ang binuhos ng pondo sa kanya. Ang kandidato mismo ng Pangulo at paboritong contractor nila mula nung konsyal pa lang si Mayor. Bakit hindi ito iniimbestigahan? Kung nagagawa niya yan sa sarili niyang probinsya, paano ba kaya sa buong bansa? Kaya hinahamon kita, Mr. President, kung talagang tapat ka, unahin mong patunayan sa sarili mo ang probinsya mo. Ipakita mo muna ang iyong kredibilidad bago mo ipasa ang sisi sa iba. Inanyayan ko ang mga kabataan, ang mga religious group na pumunta sa Ilocos Norte at samahan ng ICI sa pag-imbestiga sa mga flood control project doon. Magsama kayo ng media. Kasagot na naman ng mga dyan, yung mga tagapagtanggol ni Junior. Bakit anya yung mga Duterte di mo unahin? Bakit uunahin yun? Ibig ko palang sabihin, bago imbestigahan yung Norte, unahin mo yung gusto nyo unahin? Di pagsabayin natin para mas maganda. Bakit ganun? Unahin mo muna ang Duterte. Di sabay na lang natin. Payag kayo? Tingin ko di kayo papayag. Gusto nyo ipauna pa rin. Walang pinagkaiba yun na isuoli muna ang pera, bendalo. Di ba? Gusto nila sila una kasi sila lalamang Ayaw nilang sabay. Di ba? Kasi pag sabay nangyari yon, talo sila. Kaya dapat ikaw mauuna. Unahin mo na Duterte bago Ilocos Norte. Unahin mo na mag-sorry ng pera bago umamin. Kasi alam nila hindi mangyayari. Dapat sabay. Sabay, mag-pera, magsusorry ng pera, aamin din yung isa. Di ba? Mag-iimbestiga Duterte, imbestigahan din yung Ilocos. Ganun lang yun. Patas. Hindi ko wala kinakampi sa dalawa. Nagpapayo lang ako sa inyo. Para hindi maitago ang mga pag-imbestiga ng ICI. Tignan niyo po kung paano nila ako patataymikin. Ibabaliktad nila ang kwento. Gamit nito walang basehan na plunder case laban sa akin. Pilit nila akong sinisiraan dahil pinili kong magsabi ng totoo. Ang totoo tungkol sa korupsyon na nangyayari mismo sa pinakamataas na pwesto ng gobyerno. Ang paggawa lang nila ay gumawa ng plunder case sa akin para patahimikin ako. Ang nagsampa ng kasong plunder laban sa akin, si Atty. Tilly Cordero, isang abogadong suspendido ng Korte Suprema ng 6 na buwan dahil sa paglabag sa Code of Professional Responsibility ang mga abogado. Pumunta po siya sa mismo sa aking bahay
upang humingi ng pera at binibentahan niya ako ng, ang sabi niya, hotel and resort, 20 million lang, Mayor. Mura yun. Hotel resort. Ako, sa loob-loob ko, mura nga. So, pumayag ako, pumunta kami. Nung nandun po kami, nakita ko po na maliit na bahay, 2 kwarto na maliliit. Pagbukas mo, makita mo na ng kama. At napakaliit na bahay, napalaki lang dahil ito sa picture, makita nyo, ang likod ng bahay niya, nag-cross pa sa river canal para lumaki lang yung bahay na binibenta sa akin. Ang liit, 20 million daw. Di ba panluloko yan? Ganong klase itong babae ito. Pero ngayon, mukhang may nagpupundo na sa kanya na flood control para lang sirain ako. Pinsan siya ng mayor na tinalo ko sa bayan ko sa Narbacan, si former Mayor Edgar Zaragoza, na siya ang pinaka-corrupt na mayor ng Ilocos Sur. Sa pamumuno ng pamilya nila ng 33 years, halos walang nangyari, walang bagong building, bagong palengke. Alam mo, ang pinakasolusyon dito ito pinakagitna sa lahat ng ang pinakasolusyon ng bansang Pilipinas, si Senator Rodante Marcoleta. Dito lang. Sige, isa-isahin mo. Sino tatayong senador? Si Boy Tago? Si School Bukol? Ano magagawa niyan? Hindi niya kumikilos yung mga yan eh. O sige nga, ikaw, yung vlogger na nagmamagaling yung Ipepanyo. O sige, sino gusto mo mag-imbisiga ngayon? Ikaw? Hindi mo nga matanggal maskara mo eh. Di ba? Bago kami maniwala sa tanggalin mo muna maskara mo. Di ba? O sino gusto mo? Di ba? O sige nga. Si Trillanes? Wala siya sa posisyon niya yun. Hindi siya senador ngayon. Sino gusto mag-imbisiga niyan? Lahat na nag-iimbisiga, galit ka. Lahat na nag-iimbisiga, galit yung mga vlogger ni Junior. Sino gusto nyo? Sige nga. Taknang teteng, di ba? O, ito tuloy. Si Marcoleta ang pag-asa ng Pilipinas. Si Marcoleta lang, handaan nyo. Or bagong municipal hall. Mga ghost project lang. Ang pinakamasamang ginawa niya ang mga mag-invento ng mga ghost farmers. Ang populasyon po, ang bayan ng Narbacan ay 44,000 lang. Ngunit sa isang maliit na barangay, nag-register po siya ng halos 65,000 ghost farmers, kung saan 80 farmers lang ang nakarehistro. Yan ang kaso ang dapat atupagin ang ombudsman. 10 years ago, ko pa yan isinampa at marami pa, pero hindi pa rin iniimbestigahan. Bakit itong fabricated case laban sa akin ay tinanggap agad? Ganyan sila. Patahimikin ang mga nagsasabi ng totoo at protektahan ang mga magnanakaw. Kung may mangyari sa akin, ikulong man nila ako o patayin, alam nyo na. Gusto nila akong patahimikin. Pero okay lang sa akin. Dahil nakapaglingkod na ako sa ating bansa at nasabi ko na ang mga katiwalian ang administrasyong ito. Ulitin ko po, payag akong magpakulong kung totoo ang kasalanan ko, na may kasalanan ako. Ako po ay isang tao na may isang salita. Sana po magising na tayo. Ilang beses ba natin pagbibigyan ang isang pamilya na magnanakaw sa kaban ng bayan natin? Never again. Tigilan na natin itong panluloko nila. Ito ang pagkakataon natin dahil alam na natin sino ang totoong mastermind. Matuto na tayo. Piliin natin ang katotohanan kahit mahirap. Pilitin natin. Guli mo, napaka-guilty mo. Nung sabihin ng isa dyan, alam niyo na kung sino na ang problema daw ito, hindi makakarating ng Malacanang. Kumbaga yung problema ito, may hangganan, may bakod sa Malacanang. Sabi, aba, antindi, defensive. Di ba? Bakit? Wala nang problema kahit makarating ng Malacanang yan Kung wala naman talagang tinatago Hindi ko siya sabing may kasalanan ng Malacanang Dapat pag sinabing transparency, nagyayayakin ng transparency, yung nagsabing transparency dapat unahin. Tama, mali. O hindi maunahin,
magkakasabay imbestigahan. Halimbawa, ikaw, bahay mo. Yung mga kapitbahay mo, no, pinakalikal mo lahat. Sige, kalkalin nyo lahat ng kapitbahay ko, i-search warrant nyo. Ikaw ayaw mo? Dapat ikaw. Ikaw at nagyayaya ka ng transparency. Pero sa'yo, ayaw mo pakalkal? Ay, hindi transparency yan. May tinatago ka rin. Tama, mali. Pero wala akong sinasabing may kasalanan ng Malacanang, ha. Bahagi lang yon ng isang transparency. At yun ang dapat. Hindi naman yung Malacanang mismo, yung mga nakaupo, lahat imbestigahan na. Kagaya ng kay Sara. Kung may confidential funds, ba't si Sara lang? Kung transparency ka, talagang lahat, pantay-pantay ka, lahat na may confidential funds, iimbestigahan mo. Tama ba, mga dilawan? O ba't si Sara lang? O yung mga vlogger na bayaran dyan? Babalik ko sa inyo tanong, bakit si Sara lang? Hindi nga. Marami may confidential funds, ha? Yung Pangulo. Sige nga. Huwag tayong nasagap ko lang sa chismis yan. Matakot. Dahil laban natin ito sa mga korap na opisyal ng ating bansa. Mga kababayan, hindi tayo bobo. Hindi tayo pipi. Panahon na para sabihin, tama na, sobra na. Kaya ngayon, hinihiling ko sa inyo lahat. Sama-sama tayo laban na ito para sa ating bansa. Huwag natin hayaan ang ICI na binuo ang Pangulo mismo ang magdikta ng limitasyon ng investigasyon nito. Dapat payagan natin ibang grupo na malayang makapagtanong tulad ang mga nangyayari sa Ilocos Norte. Huwag natin hayaang protektahan nila ang kanilang mga kaibigan, kamag-anak at higit sa lahat, ang Pangulo mismo. Lumalabas na po ang katotohanan. Huwag natin hayaan ang mga nakaupo ang mag-ayos ang problema dahil sila mismo ang may gawa nito. Hindi po darating ang pagbabago kung iantayin lang natin. Kailangan natin itong ipilit, itulak at ipaglaban. Una, sa ating mga sasaka at manggagawa, ang pawis nyo ay bubuhay sa bayan natin. Kaya maningil kayo ng hustisya. Sawa na tayo sa pangakong paulit-ulit. Bilyon-bilyon na ang nagastos pero hanggang ngayon, kayo pa rin ang nalulunod sa bukid, sa baha at sa kahirapan. Kalawa, sa kabataan, magkaisa kayo, mapayapa ngunit makapangyarihan, pagkikilos na sabay-sabay. Ang kinabukasan nyo ay dinanakaw nila. Kaya paglaban nyo, kapag nagkaisa ang mga kabataan, kayo ang magiging pinakamalakas, pinakapangyarihan na hindi makapigil ang katotohanan. Pangatlo, ang mga politiko, kalimutan na natin ang kulay, kalimutan natin ang mga partido at ambisyon. Hindi na ito tungkol sa politika. Ito ay tungkol sa danggal ng ating bansa. Kung kayo maglingkod sa ating bansa, magsalita na kayo ngayon at magsama-sama tayong lahat. Tandaan ninyo, maalala ng bansa ang mga tumindig para sa katotohanan. Ang mga duwag at hindi nagsalita at ang mga sumusuporta sa mga korap ay makakalimutan ang sambayan ng Pilipino. Pangapat, sa ating pulis at sundalo, nanumpa kayo na ipagtanggol ang Republika, hindi mga korap na politiko. Kapag ang mga tao ay nagprotesta ng mapayapa, ang tungkulin nyo ay protektahan sila, hindi pigilin. Ayon mismo sa ating saligang batas, Section 3, Article 2, civilian authority is at all times supreme over the military. The armed forces of the Philippines is the protector of the people and the state. Malinaw
Hindi kayo protektor ng Pangulo at kanyang korap na gobyerno. Tama yun. Tama yun. Ano sila? Protector sila naman taong bayan. Eh, kayo na humusga. Di ba? Dapat, hindi ka tumuprotektor sa anumang politiko. Dapat sa taong bayan ka. Kasi, di ba, ano papasahod sa kanila, taong bayan din eh. Di ba? Totoo man din, mali. Baka may magsabi dyan, eh, kami din naman mga politiko eh. Taxpayer din naman kami. Taxpayer nga kayo, pero binoto namin kayo. Di ba? Malaki pinagkaiba nun. Kami mga taxpayer, talagang nagbabayad kami ng tax talaga. Mga tatrabaho. Pasahod namin kayo. Yung mga politiko. Di ba? Kayo ang protektor ng taong bayan at ang ating bansa. At panghuli, sa sambayanang Pilipino, magising na po tayo. Huwag na nating hayaang ilibing muli ang katotohanan. Akala ko ilibing si Marcos. Si Junior. Ilibing muli. Sawa na tayo sa kasinungalingan, sawa na tayo sa pangurakot, humingi tayo ng pananagutan. Imbestigahan ang Ilocos Norte, imbestigahan ang bawat proyekto, bawat pangalan, walang exempted, walang kamag-anak, walang kaibigan, walang krudi, ilantad ang bawat ghost project, bawat perang ninakaw sa kinabukasan ng ating mga anak. Kung ang isang leader ay hindi kayang akuin ang kasalanan ng kanyang gobyerno, mas mabuti pang magbitaw siya kaysa ipagtuloy. Si Duterte, inako yung mga kasalanan ng mga nagawa ng mga tauhan niya. Inako niya lahat. Kaya nga doon siya sa dahig ngayon. Di ba? Yun ang isang leader. Di ba? Alam ko lahat ng leader inako nila, lahat ng kasalanan. Maghanap kayo ng leader na duwag. Alam ko kasi nga yung kapitan ng barko Pag alam ko pagkakaalam ko lang di ko sigurado, pero sa mga kapitan diyan, paki-comment. Kapag ba lumubog ang barko, ang unang bababa, kapitan. 'Di ba alam ko huling-huli kapitan At may iwan doon 'yon, alam ko. 'Di ba? Kahit si Kristo man lang pinako sa krus inako ang kasalanan 'Di ba? Tapos sabihin mo mahiya naman kayo? Tayo! Huwag kayo lang. Antindi. Patuloy ang panglilinlang sa bayan. Huwag niya na sanang antayin magalit pa ang tao, baka mas masama pa ang mangyayari sa kanya kaysa tatay niya na pinatalsik ang buong bansa. Kaya tumindig tayo, magsalita tayo, kumilos tayo ngayon, bago pa maubos ang kaba ng bayan. Gawin natin ilaw ang ating kinabukasan ang katotohanan. Sapagkat bawat pera, ninakaw, at bawat proyektong pinabayaan ay may kapalit na luha, gutom at buhay ng mga Pilipino. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng Panginoon. Mabuhay ang Pilipinas. Ako po si Manong Chavit. Okay, hanggang dito lang po muna tayo, no? Basta po tatandaan natin huwag kayong papaligaw. Sa mga hindi man ba sila bayar na vlogger, pinagtatanggol nila yung mali. Huwag kayong maniniwala lalo kay Epipanyo, huwag kayong maniniwala doon. Yung nakamaskara, huwag kayong maniniwala doon. Puro kasinungaling ang sinasabi nun. Pinag-aaway-aaway niya mga religion. Walang direksyon yun. Yeah. Hanggang dito po tayo, paalam sa inyong lahat.